Kabanata 131. Kailangan mong maging ligtas, hindi lamang maingat, sabi ni Benjamin sa mapait na tono. Napangiti si Erisa, hindi niya maintindihan kung bakit nagagalit si Benjamin sa bagay na ito. Nang makitang hinihimas niya ang kanyang ilong, lamambat ang kanyang mahigpit na ekspresyon. Marahan niyang hinaila ang kamay niya at pinagmasdan ang bahagyang pulang ilong. Nakakunot ang noo niyang hinawakan ang kamay nito at dinala sa sala. Edwin, dalhin mo rito ang medical box. Tawag niya. Yes, Mr. Graham. Sagot ni Edwin at nagmamadaling kinuha ito. Napatingin si Erisa kay Benjamin na mahigpit na nakahawak sa kanyang palso. Ramdam niya ang init ng kamay nito na dumampi sa kanyang balat. Bumibilis na naman ang tibok ng puso niya. Dinala siya ni Benjamin sa sopa at pinaupo. Si Edwin ay nasa tabi nila sa isang iglap na may hawak na medical box sa kanyang mga braso. Narito, Mr. Graham. Binuksan niya ang takip at ipinasa kay Benjamin, mamaling ang tingin niya kay Erisa. Nasaktan ka ba, Miss York? Wala lang, sagot niya, nakaramdam ng awkward. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at kumuha ng ointment. Ilayo mo ang kamay mo. Napatingin siya sa seryosong lalaki sa harapan niya at ibinaba ang kamay. Marahan niyang pinahid ang ointment sa ilong at braso nito. Papuntahin si Sean, utos ni Benjamin. Laking gulat nito ni Edwin nang makita ang mga pasa sa braso ni Erisa at nagmamadaling umalis para tawagan si Sean sa tirahan ng Graham. Hindi alam ni Erisa kung bakit may pinatawag si Benjamin. Iniskan niya ang silid, hindi niya masulyapan si Gavin. Nasaan si Gavin? Pumunta siya sa bahay ng kaklase niya at hindi pa bumabalik, sabi ni Edwin na may ngiti sa lobby. Kaklase, don't tell me nasa bahay ko siya. Napangiti siya nang sinalubong niya ang tingin ni Benjamin. Mr. Graham, inaalagaan ng kaibigan ko ang anak ko. Bakit hindi mo tawagan ang taong pinadala mo para bumalik? Isang imahe ni Bradley ang agad na sumagi sa isip ni Benjamin at pinaningkitan niya ito ng mata. Matalim ang kanyang tingin, at ang kanyang tono ay may banta. Anong kaibigan? Isang mabuting kaibigan ko. Bulalas niya, biglang nakaramdam ng pagkabalisa. Sinaman niya ito ng tingin at nginisyan. Mas ligtas ang anak mo dito. Tinitigan silang dalawa ni Edwin at nagtanong, Miss York, may mga anak ka rin ba? Ngumiti si Erisa at tumango. Oo, gusto ko. Sinulyapan ni Edwin si Benjamin. Kung gusto ni Mr. Graham si Miss York, bagay na bagay sila. Pareho silang may mga anak at hindi makakaramdam ng sama ng loob sa isa't isa sa bagay na ito. Miss York, nagugutom ka ba? Tanong ni Edwin. Hayaan mong dalhan kita ng merienda. Hindi, ayos lang. Napangiti si Erisa, dalhin mo sila rito, malamig na utos ni Benjamin kay Edwin. Oo, sir. Yumuko si Edwin at nagmamadaling naghanda ng kaunting merienda, ang mga sulok ng lobby niya ay nakakunot ang ngiti. Ang tagal ko nang nakitang may inaalagaan si Mr. Graham. Umupo si Benjamin sa tabi ni Erisa. Bigla siyang nakaramdam ng matinding pressure sa tabi niya. Masyadong kahanga-hanga ang kanyang aura. Mr. Graham, please don't mind me and go ahead with your business. Uupo lang ako dito at maghihintay. Napaka-awkward kaya kailangan niyang basagin ang katahimikan. Alam mo ba kung saang bahay ng kaklase ko ang anak ko? Biglang tanong ni Benjamin. Ha? Nauutol na sabi ni Erisa at umiling. Sorry, pero hindi ko alam. Lumingon siya para tingnan siya. Gayunpaman, tumingin siya sa kahit saan maliban sa kanya. Nararamdaman niya na guilty siya sa pagsisinungaling. Kumaibat ang gilid ng lobby nito sa isang ngisi habang kusa itong tumabi sa kanya. Nagsisinungaling ka, bulong niya sa tenga niya. Naramdaman ni Erisa ang pagtibok ng kanyang puso nang lumipat siya sa kabilang bahagi ng sopa, sinusubukang makatakas mula sa kanya. Napansin ni Benjamin ang sinusubukan niyang gawin at tumawa. Sinong may sabi na nagsisinungaling ako? Nag-o-overtime ako sa lahat ng ito at hindi ko makontak si Gavin. Itinanggi niya ang kanyang akusasyon. Sa katunayan, nahulaan lang niya na nasa bahay niya si Gavin. Si Bradley ang nag-aalaga sa kanila. Sino ang nakakaalam kung nasa bahay pa sila o nasa labas? Kabanata 132. Nagpadala si Benjamin ng isang tao upang kunin ang mga bata. Ibig sabihin dinadala niya silang lahat dito. May 4. Kahit isa lang ang dinadala dito siguradong malalaman niya. Talaga, bakit pakiramdam ko nagsisinungaling ka? Matalim ang titig ni Benjamin habang nakatitig sa kanya. Nawala nang masabi si Erisa. Biglang pumasok si Edwin na may dalang tray na puno ng pagkain. Miss York, please have some snacks.
sabi niya habang inilapag ang tray sa mesa. Nag-dinner ka na ba? Maaari akong maghanda ng ilang masasarap na pagkain para sa iyo. Mahirap para kay Erisa na tumanggi ng makilala ang isang masigasig na tao. Tumango siya at sinabing, please, salamat, bahala ka. Yumuko si Edwin at lumingon kay Benjamin. Mr. Graham, gusto mo rin bang maghapunan? Oo, tumango si Benjamin. Yumuko si Edwin at lumabas ng sala para maghanda. Tinitigan ni Erisa ang napakagandang merienda sa tray at naaga ng tingin si Benjamin. Nang makita niyang abala siya sa kanyang telepono, sumandal siya, kumuha ng merienda, at kinain ito. Inilabas din niya ang kanyang telepono at napansin niyang may mensahe si Zachary sa kanya, Mommy, hindi ka pa ba tapos sa trabaho? Nakangiti ang mga lobby ni Erisa habang nagtatype ng reply. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Huwag laruin ang iyong telepono kung kumakain ka. Nanginginig ang kamay niya, at nawala ang phone sa pagkakahawak niya, nahulog sa sahig. Mabilis siyang yumuko para kunin ito. Kumerba ang mga lobby ni Benjamin upang bumuo ng maliit na ngiti nang bumalik sa dati niyang poster matapos kunin ang kanyang telepono. Kinakabahan ka ba? Nilingga ni Erisa ang isang walang ekspresyon na si Benjamin, hindi mo ari kung ano ang iniisip niya. Hindi. Ayos lang ako. Ngumiti siya ng alanganin. Tumango si Benjamin at sumandal para magsali ng isang basong tubig bago ito ibinigay sa kanya. Sa tingin mo ba masusundo ng taong pinadala ko ang anak mo? Tanong niya na tumatagos ang tingin sa kaluluwa niya. Sa ibabaw, tinanggap niya ang baso gamit ang dalawang kamay at magalang na bamulong, salamat. Gayunpaman, sa kanyang isip, siya ay nagpapanik. Salamat sa iyong pag-aalala, Mr. Graham, ngunit ang aking anak ay kasama ng aking kaibigan. Paano kung iuwi mo si Gavin sa pinadala mo? Pakiramdam niya ay kakaiba si Benjamin, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Kalmadong sumagot si Benjamin, kasama ang anak ko. Nagkunwari siyang nabigla. Nagkataon lang. Classmate ba sila? Hindi ko alam iyon. Kumunat ang noo niya sa fake expression ito at nginisyan. Ang ganda ng acting. Bakit hindi siya naging tapat sa akin pagkatapos ng lahat ng nangyari? They go to the same school. Matigas na sagot ni Benjamin habang tinatapik ang hintuturo sa hita. Nakakatakot ang tingin sa kanya. Hindi napigilan ni Erisa ang lumunok at dinala ang baso sa kanyang lobby para humigop. Oh gosh, ang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi naman niya nalaman, di ba? Paano mo nalaman iyon, Mr. Graham? Namilog ang mga mata ni Benjamin sa tanong na iyon, at agad siyang sinamon ng tingin. Erisa, hanggang kailan mo iikot ang iyong mga kasinungalingan? Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung ano ang isasagot dahil hindi siya sigurado kung ano ang tinutukoy nito. Mr. Graham, hindi ko talaga alam kung ano ang ibig mong sabihin, maingat na sabi niya, ayaw na siyang magalit pa. Wala ka na bang ibang sasabihin sa akin? Tanong niya sa pamamagitan ng nakapikit na mga ngipin, nakitang naglalaro pa rin itong tulala. Excuse me. Hindi siya sigurado kung nalaman nito ang tungkol sa mga bata at hindi siya nang ahas na ipaalam ito sa kanya. Nagdilim ang kanyang ekspresyon, at naging malamig ang kanyang aura. Nakaupo siya sa kabilang dulo ng sopa, nag-iisip ng susunod na sasabihin o gagawin. Nagsalubong ang mga kilay niya, namumuo ang galit sa kanya. Ayaw niyang makita siyang ganito. Walang sabi-sabi, tumayo siya at tinungo ang kanyang study. Isang buntong hininga ang pinakawala ni Erisa na hindi niya alam na hawak niya. Kinalma niya ang sarili sa pamamagitan ng pagsubo ng ilan pang merienda at nagpatuloy sa pagtawag sa kanyang anak. Mabilis na kinuha ni Zachary ang telepono. Mommy, anong oras ka uuwi? Nakonsensya si Erisa. Sorry, sweetheart. Hindi pa ako makakauwi. Nandito ako sa bahay nila Gavin. Kasama mo ba lahat si Gavin? Tanong niya sa mababang tono. Oo, sabay tayo. Nandito na rin si Mr. Hinton. Mommy, bakit nasa bahay ka ni Gavin? Hindi ko maipaliwanag ito sa pamamagitan ng telepono, ngunit nagkaroon ako ng ilang problema. Napabuntong hininga siya. May susundo kay Gavin mamaya. Maaari mo bang bigyan ng pabor si Mommy at sabihin sa kanila na ang iba sa inyo ay nananatili kay Mr. Hinton? Kabanata 133. Hindi naglakas loob na magpaliwanag si Erisa sa anak, sa takot na baka mag-alala ito ng sobra. Sa halip, ipinaalala niya sa kanya ang ilang iba pang mga bagay. Huwag kang mag-alala, Mommy. Aalagaan ko silang mabuti, pangako ni Zachary. Ang gandang bata, mahal kita, sweetheart.
Pinuri ni Erisa ang kanyang anak bago sinabing, pwede mo bang ipasa ang telepono kay Mr. Hinton? Sige, sa ilang segundo, narinig ang boses ni Bradley mula sa kabilang dulo ng telepono. Boss, ako ito. Tinambangan ako ng grupo ng mga tao nang makaalis ako sa trabaho at tinulungan ako ni Benjamin. Nasa pwesto niya ako ngayon, pero hindi ako komportableng bumalik. Please look after my kids and make sure everything is all okay, maikling paliwanag ni Erisa. Naiintindihan. Okay ka lang, boss? Tanong ni Bradley, maingat na huwag ipakita na nag-aalala siya. Ayaw niyang mapansin ng mga bata. Oo, walang bagay na hindi ko kakayanin. Huminto muna si Erisa bago nagpatuloy, huwag mong sabihin sa mga bata. Ayokong mag-alala sila, may pupuntahan para sunduin si Gavin mamaya. Pabalay ka ng mga bata sa kani-kanilang silid. Nanlilisik ang mga mata niya kay Benjamin, napapalabas mula sa study. Babalik na siya, kaya ibababa ko na ang tawag. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Naiintindihan. Huwag kang mag-alala, boss. Aalagaan ko silang mabuti. Mabilis na pinatay ni Erisa ang tawag. Naglakad si Benjamin sa sala at sinulyapan si Erisa, na sinusubukan niyang maging casual. Nagpatuloy siya sa pagkain ng merienda habang nakatayo ito, hindi alam kung ano ang gagawin. Naisip niya na kakaiba kung paano ito nakatayo lang at lumingon sa kanya. Biglang nagtama ang kanilang mga mata, at mabilis niyang iniwas ang tingin. Hindi nagtagal ay muli itong tumingin sa kanya. Nakatitig pa rin sa kanya si Benjamin. Hindi na niya nakayanan ang awkwardness, kaya tumahimik siya at nagtanong, Mr. Graham, pwede ko bang malaman kung bakit mo ako tinatitigan? Kakaiba kung paano siya nakatitig lang sa kanya ng tahimik. Nakatutok ang tingin nito sa kanya, tahimik pa rin. Sa sandaling iyon, naririnig nila ang dagandong ng makina ng sasakyan mula sa pasukan, na parang may kararating lang. Maya-maya pa ay narinig na nila ang paghinto ng sasakyan. Maya-maya, may narinig na tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse, kasunod ang nagmamadaling yabag. Parang nagmamadali ang taong iyon. Curious na lumingon si Erisa para tignan. Benjamin, nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong ni Sean, bitbit ang sarili niyang medical box habang humahakbang patungo sa kanila. Nanlaki ang mata niya sa gulat nang mapansin niyang may babaeng nakaupo sa sala. Ikaw si, hindi nakaimik si Sean. Tumingin siya kay Erisa, tapos kay Benjamin. Pinasadahan ng kanyang mga mata si Benjamin pataas at pababa, at tila ayos lang siya. Tingnan mo siya, binigyan siya ni Benjamin ng masamang tingin. Bumalik sa katinoan si Sean at napatingin sa kanilang dalawa. Hindi ka nasaktan, Benjamin. Mukha ba akong nasaktan? Ngumisi si Benjamin. Kumaibat ang gilid ng lobby ni Sean. Nagmamadali siyang lumapit, iniisip na nasugatan si Benjamin. Pero yung taong nasaktan di umano ay hindi rin mukhang nasaktan. Inilagay niya ang kanyang medical box sa mesa at sinulyapan si Erisa. Parang pamilyar siya. Benjamin, sino siya? Bakit parang pamilyar siya? Tingnan mo lang ang braso niya. See if she has broken any bones. Utos ni Benjamin, malamig ang tono ng pananalita niya habang pinuputol ang pagchichismis ni Sean. Napatitig si Sean kay Benjamin at napansin niya ang pagkunot ng noo ng huli dahil sa pag-aalala niya kay Erisa. Isang pambihirang tanawin, upang isipin na si Benjamin ay maaaring nag-aalala tungkol sa isang tao. Sino ka? Tanong niya habang nakatingin kay Erisa. Napangiti si Erisa. Ako, si Erisa. Oh. Tiningnan niya ito mula itaas at ibaba, naramdaman ang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Biglang may pumasok sa isip niya. Napasigaw siya sa gulat. Pwede bang ikaw ang biological na ina ni Gavin? Habang iniisip niya iyon, mas sigurado siya. Pagtingin niya kay Erisa, nakita niya ang pagkakahawig nila ni Gavin. Magkamukha ang kanilang mga mata at baba. Natigilan si Erisa. Paanong ang galing niyang makapansin ng pagkakahawig? Sean, sigaw ni Benjamin. Nanlamig ang likod ni Sean nang tawagin ang pangalan niya, at bumalik siya sa katinoan. Mabilis ngunit maingat niyang hinawakan ang braso ni Erisa para tingnan ang mga pasa nito. Kabanata 134. Nang makita ni Sean ang malaking pasa sa braso ni Erisa, napabuntong hininga siya sa gulat. Sino ang gumawa nito sa iyo? Nang susuriin na sana niya ang kanyang sugat, napalitan ng sakit ang mukha ni Erisa. Nang mapansin ang kanyang reaksyon, si Benjamin, na nakatayo sa gilid, ay sumimangot at sinigawan si Sean, maging banayad. Ang kanyang pagkilos ay nagdulot ng munting ngiti sa mukha ni Sean. Dahil hindi mo siya dinadala sa ospital para sa x-ray,
maaari lang akong magsagawa ng pisikal na pagtatasa sa kanya, paliwanag ni Sean. Kailangan niyang tiisin ang sakit. Kung hindi ko gagawin ito, imposibleng malaman kung siya ay may bali ng buto. Masungit at malungkot ang mukha ni Benjamin nang marinig iyon. Tumutulo ang malamig na pawis sa noo ni Erisa habang si Sean ay nagpatuloy sa physical assessment. Sa sobrang sakit ay nagsimulang kumaibot ang sulok ng lobby niya. May bali ba siya? Malamig na tanong ni Benjamin. Hindi, she is fine, sagot ni Sean na may ngiti sa lobby. Nang marinig ang mabuting balita, nakahinga ng maluwag si Benjamin. Marahang hinimas ni Erisa ang nasugatan niyang braso, sinusubukang maibsan ang sakit. Kailangan mong lagyan ng ointment ito. Tiyaking sapat ang iyong paggamit nito. Gawin ito kada ilang oras, at gagaling ka sa loob ng ilang araw, paalala ni Sean. Salamat, magalang na sagot ni Erisa. Kinuha ni Sean ang ointment at gustong ipahid sa kanya. Gayunpaman, bago niya nagawa iyon, kinuha ni Benjamin ang pangkasalukuyan na gamot palayo sa kanya. Natuwa si Sean sa ginawa niya. Ibigay mo sa akin ang iyong braso. Napatingin si Benjamin kay Erisa. Nang mapansin ang mapanuksong titig ni Sean, nakaramdam siya ng hiya at gusto niyang tanggihan si Benjamin. Kaya ko ang sarili ko. Sa kabila noon, hinawakan niya ang braso nito at sinimulang lagyan ng ointment. Aray! Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at napasigaw sa sakit. Sobrang sakit. Mangyaring maging banayad. Nakatayo sa gilid, gustong humagalpak ng tawa ni Sean. Gustong bawiin ni Erisa ang kanyang braso, ngunit pinigilan siya ni Benjamin. Ang paraan ng paglalagay niya ng ointment ay napakasakit na siya ay bumuhos sa malamig na pawis. Nag-a-apply ba siya ng gamot para sa akin o sinusubukan akong saktan? Mr. Graham, kaya ko ang sarili ko. Sinasaktan mo ako, sigaw ni Erisa, pinipigilan ang pagnanasa sa kanya. Huwag kang gagalaw. Tinaasan siya ng boses ni Benjamin ng mahigpit. Napakasakit na nagsimula siyang mamula-mula. Hindi ka ba pwedeng maging mas malumanay? Nang marinig ang kanyang kahabag-habag na tono, nagulat si Benjamin at sinulyapan siya. Masyado bang masakit? Napangiti siya ng mahina nang makita ang mga luhang tumutulo sa mga mata nito. Siyempre naman, ungol niya. Samantala, natuwa si Sean, inaasahan na magagalit si Benjamin. Ginagawa ito ni Benjamin para sa iyong ikabubuti. Makakatulong ito sa iyong mga pasa na mawala ng mas mabilis. Sinubukan siyang aliwin ni Sean. Natulala si Erisa. Magtiis ka ng konti. Malapit na itong matapos. Sinubukan ni Benjamin na lagyan ng marahan ng ointment, dahilan para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Gayunpaman, ang matinding sakit ay nagpabalik sa kanyang katinoan. Ang gusto lang niyang gawin ay sumigaw. Kahit na nabawasan na ni Benjamin ang kanyang puwersa, nagdudulot pa rin ito ng sakit sa kanya. Hay! Maganda. Bakit hindi kita nakita kanina? Paano mo nakilala si Benjamin? Nilinggan ni Sean si Erisa, nasabik na malaman ang tungkol sa kanya. Kamakailan lang ay bumalik ako mula sa ibang bansa, at ngayon ay nagtatrabaho ako sa kumpanya ni Mr. Graham, sagot niya. Tumango si Sean at tumingin sa dalawa, malabo ang tingin nito. So magkaklase kayong dalawa, bakit ka nandito? Nakaramdam ng awkward si Erisa. May nangyari sa akin, kaya dinala. Ako ni Mr. Graham para sa aking kaligtasan. I see, ngumiti siya. Dito ka magpapalipas ng gabi. Natigilan siya sa tanong nito. Hindi ka na kailangan. Scram, malamig na tinitigan ni Benjamin si Sean. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Sean. Hinahabol mo ba ako pagkatapos ng lahat ng tulong na ibinigay ko sa iyo? Wala kang ginawa para tulungan ako. Ganti ni Benjamin nang matapos niyang lagyan ng ointment ang braso ni Erisa. Nakasandal siya sa sopa, nakahinga siya ng maluwag at hinimas ang braso niyang nasugatan. Sobrang sakit, kumaibat ang gilid ng lobby ni Sean. Gayunpaman, bago siya makapagsalita ng anuman, pinutol siya ni Benjamin. Edwin, tingnan mo siya. Napatulala si Sean. Kabanata 135. Hindi nagtagal ay pinaalis ng mayordoma si Sean. Kaya naman, tanging sina Erisa at Benjamin na lang ang naiwan sa sala. Sa sumunod na katahimikan, tinitigan niya ito ng may pag-iisip. Nang makasalubong niya ang mga titig nito, bumilis ang tibok ng puso niya. Masakit pa ba? Tanong niya sabay sulyap sa braso niya. Pagkatapos niyang tingnan ang pasa ay bumagsak ang mukha niya. Mas mabuti na ngayon, mahinang ungol niya, mabilis na umiwas ng tingin habang bumibilis ang tibok ng puso niya. Walang sabi-sabi, tumayo siya at tinungo ang kusina. Napatingin sa kanya si Erisa na nagtataka kung ano ang kanyang gagawin.
Maya-maya, bumalik sa kanya si Benjamin na may hawak na bagay. Nang makitang babalik ito sa kanya, awkward niyang iniwas ang tingin sa kanya. Nakaramdam siya ng malamig na bagay sa braso niya kaya napalingon siya at natatarantang tumingin sa kanya. Lagyan mo ng yelo ang braso mo. Gaganda ang pakiramdam mo, mahinang sabi ni Benjamin. Sa pagtingin sa kanyang katanji tanging tampok sa mukha, hindi niya maiwasang makita siyang napakaganda. Salamat, hayaan mong ako mismo ang gumawa nito. Sinubukan ni Erisa na kunin ang ice pack kay Benjamin, ngunit pinigilan siya nito. Huwag kang gagalaw, sinaman siya ng tingin. Muli siyang natahimik, kailangan ba niyang maging seryoso? Palihim na sulyap sa mukha niya, ibinukan niya ang kanyang mga labi at nanatiling tahimik. Habang nakatingin siya sa lupa, tila nawala siya sa pag-iisip. Nang mapansin ang kanyang pananahimik, tinaas ni Benjamin ang kanyang kilay at sinabing, huwag kang mag-alala. Maaari kang manatili dito sa ngayon. Tumangala siya sa kanya at nagtanong, hindi ba nararapat na manatili ako sa iyong lugar? Kakatrabaho ko lang ng ilang araw, tapos ngayon lilipat na ako sa bahay ng amo ko. Hindi ko maisip ang kahihinatnan kung malalaman ito ng media. Bakit hindi nararapat? Mariin niyang hinawakan ang kanyang tingin. Kumurap si Erisa bilang sagot, hindi umimik. Nag-aalala ka ba na interesado ako sa iyo? Ngumisi si Benjamin. Napaawang ang gilid ng bibig niya sa sinabi nito. Nag-aalala ako na baka hindi tayo maintindihan ng mga tao. Baka masira ang reputasyon mo. Bukod dito, magdadala din ito sa akin ng walang katapusang mga problema. Nang maramdaman niyang nakatutok pa rin ang tingin nito sa kanya, muling bumilis ang tibok ng puso niya. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam basta tikom ang bibig mo, mataray na sagot ni Benjamin. Hindi siya natuwa nang marinig iyon, dahil naisip niya na si Benjamin ay nagpapahiwatig na siya ay isang sismoso. Hindi ako chismosa, nagtaas ng boses si Erisa. Binigyan lang siya nito ng isang mabilis na sulyap bilang tugon at ipinagpatuloy ang pag-aisang sa kanyang pasa. Makalipas ang 10 minuto, hiniling niya kay Edwin na ihatid siya sa guest room. Dahil doon, dinala siya sa guest room na matatagpuan malapit sa kwarto ni Benjamin. Miss York, kung may kailangan ka pa, sabihin mo sa akin. Pinagmasdan ni Erisa ang marangyang pinalamutian na silid at ngumiti. Oo naman, ipapaalam ko sa iyo kung may kailangan ako. Nakangiting tumango si Edwin at ipinaalam sa kanya ang mga gamit sa banyo bago bumalik sa ibaba para maghanda ng pagkain. Matapos maglibot sandali sa kwarto ni Erisa, humiga siya sa kama para magpahinga. Nasa bahay ang mga bata. Nahanap ba sila ng mga tao ni Benjamin? Dadalhin ba nila ang mga bata dito? Nang gusto niyang tumawag, narinig niya ang tunog ng makina ng sasakyan mula sa ibaba. Pagkatapos, narinig niya ang isang bata na tumawag sa kanya. Hindi sigurado, nakinig ng mabuti si Erisa. Mommy, boses iyon ni Gavin. Dahil nasa sabik siya, gustong-gusto niyang makita ang kanyang anak. Walang pag-aalinlangan, binuksan niya ang pinto at mabilis na tinungo ang boses. Sa kasalukuyan, kausap ni Gavin. Si Benjamin sa ibaba ng hagdan. Nakahinga siya ng maluwag nang mapagtantong hindi dinala rito ang iba pa niyang mga anak. Sweetheart, bumalik ka na. Napamura si Erisa. Nang makita siya ni Gavin na nakatayo sa ikalawang palapag, hindi niya maiwasang mapangiti. Mommy, tawag ni Gavin, nagmamadaling lumapit sa kanya. Kasalukuyan siyang nakasuot ng school uniform at bitbit ang kanyang bag. Kabanata 136. Habang tumatakbo si Gavin sa hagdan, mukhang kaibig-ibig siya sa kanyang bag na nakaswing sa likod niya. Napangiti si Erisa, kitang-kita sa kanyang mukha ang ningning ng kanyang pag-ibig bilang ina. Dahan-dahan, dahan-dahan, baka mabad trip ka. Nagmamadali siyang lumapit sa anak. Bilang ganti, ipinulupot ni Gavin ang kanyang mga braso sa kanyang binti at tuwang-tuwang sumigaw, Mommy. Hoy, binuhat siya ni Erisa at kinurot ang maliit niyang mukha. Bakit ka late? Tumingin sa kanya si Gavin at ngumiti. Naglalaro ako sa aking kaklase sa kanyang bahay. Tumawa si Erisa bago siya bamulong, alam ng daddy mo na nasa bahay ka. Nang marinig iyon, naaga ng tingin ni Gavin si Benjamin. Nakatayo ang huli sa sala, nakatingin sa mag-ina, hindi mabasa ang ekspresyon nito. Tumingin sa kanya si Erisa bago binuhat si Gavin paakyat. Gavin, nag-dinner ka na ba? Oo, marami kaming masasarap na pagkain, mahinang sagot ni Gavin. Nakikinig si Erisa sa kanya nang may interes na buhat-buhat siya sa silid ng anak bago ito ibinaba. Pagkatapos, tinabi niya ang bag niya at hinaplos ang buhok nito. Gusto mo paliguan kita? Mommy, maliligaw na ako.
Nahihiyang sagot ni Gavin. Pagtingin sa cute niyang mukha, ngumiti si Erisa at pinisil ang ilong. Sige, maligo ka na, maliligaw na rin ako. Tumungo siya at napabulalas, Mommy, dito ka ba talaga tumutuloy? Oo, nakangiting sagot niya at tumingin sa pinto. Pagkatapos ay hininaan niya ang kanyang boses at nagtanong, si Zachary ba at ang iba pa ay kasama ni Mr. Hinton? Oo, tumungo si Gavin. Nagtago sila bago pa sila makita ng sinuman. Bumalik kami kaagad pagkatapos nito. She chuckled at niyakap siya. Tara na at maligo na tayo. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis. Okay, tumungo siya at tumakbo patungo sa banyo. Panay ang tingin ni Erisa kay Gavin habang patakbong pumasok sa banyo. Nakangiting umiling siya bago bumalik sa guest room. Mabilis na naligo si Gavin. Nang matapos siya ay nagpadala siya ng text kay Zachary bago siya pumunta para hanapin ang kanyang ina. Pumunta siya sa pinto ng banyo ng guest room at sumigaw, Mommy, tapos na po ako. Tapos ka na ba, sweetheart, ang bilis mo naman. Magtatagal ako, maghintay ka sandali, nagulat si Erisa. Pagkatapos noon, tumayo siya sa harap ng pinto at kinausap siya. Mommy, bakit ka pinapunta ni Daddy dito? Baka iniisip niya na mas ligtas na manatili ako rito. Muntik na akong kidnapin kahapon. Hindi naglakas loob na sabihin sa kanya ni Erisa ang pangyayari. Dahil hindi ako sigurado kung paano sasabihin ni Benjamin kay Gavin ang pangyayari, mas nararapat na bigyan ng malabong sagot si Gavin. At saka, hindi kasinungalingan na dinala nga ako ni Benjamin dito para iligtas ako. Mommy, huwag kang mag-alala. Safe talaga dito. Pero paano ang mga kapatid ko? Hininaan ni Gavin ang kanyang boses habang nagtanong, mananatili ba sila kay Mr. Hinton? Iyon lang yata ang magagawa natin sa ngayon. Napabuntong hininga si Erisa. Mommy, bakit hindi mo sabihin kay Daddy ang totoo? Kapag nakita sila ni Daddy, malalaman niyang niloko siya ni Dana. Pagkatapos, lahat tayo ay magkakatuluyan. Mas ligtas din para sa kanila, aniya matapos pag-aralan ang sitwasyon. Napaisip din siya sa sinabi nito. Gayunpaman, hindi siya maaaring kumuha ng panganib bago siya sigurado kung ano ang magiging reaksyon ni Benjamin dito. Dapat ko bang sabihin kay Benjamin? Nakatakas ako kahapon dahil nahuli ko silang walang bantay. Ngayong gabi, maswerte akong nakilala si Benjamin. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na ako ay magiging maswerte sa bawat oras. Kung magpapadala sila ng mas maraming tao sa hinaharap, mas mahihirapan akong makaalis ng hindi nasaktan. Mahirap para sa akin na bantayan ang aking sarili laban sa kaaway. Kabanata 137. Okay, sasabihin ko sa kanya. Tumango si Erisa. Hindi ko maaaring ilagay sa panganib ang buhay ng aking mga anak. Kinuha ni Dana ang dalawa kong anak. Ngayon, sinusubukan niyang patayin ang iba sa amin. Imposibleng bigla siyang magbukas ng bagong dahon. Sigurado akong ang mga lalaking iyon ang pinadala niya. Habang patuloy na nagmumuni-muni, pinaikit niya ang kanyang mga mata. Baka pwede kong pag-usapan si Benjamin ngayong gabi. Hinintay ni Gavin si Erisa na may ngiti sa lobby. Dahil alam niyang hinihintay siya ng kanyang anak, mabilis niyang tinapos ang kanyang pagligo at lumabas ng banyo. Mommy, nakangiting bati ni Gavin sa kanya. Nang makita siya, yumuko siya at hinalikan ang mukha nito ng paulit-ulit. Sweetheart, matagal mo na ba akong hinintay? Umiling siya, ilang minuto lang. Ang sagot nito ay ikinatuwa ni Erisa, at masuyong kinurot ang pisngi nito. Maya-maya lang ay umakyat na si Edwin para tawagan siya para sa hapunan. Tumango siya, binuhat niya si Gavin pababa. Sweetheart, kain na tayo ng dinner. Mommy, hindi ka ba kumain sa kumpanya ni Daddy? Tumingin si Gavin sa kanya nang hindi kumukurap. Ginawa ko, sagot niya na may magiliw ng ngiti. Sweetheart, salamat sa pagdadala sa akin ng tanghalian ngayon. Natigilan, sinabi niya, Mommy, hindi kita dinalhan ng tanghalian. Hindi ikaw yon. Bakit sasabihin sa akin ng daddy mo na galing iyon sa iyo? Naguguluhan din si Erisa. Maya-maya, namulat si Gavin. Nagsinungaling si daddy para mapalapit kay mommy. Ngumisi si Gavin at sinabing, Mommy, I think si daddy ang nagdala sa iyo ng lunch. Nang marinig niya iyon ay muling kumaibat ang gilid ng lobby niya. Bakit sasabihin ni Benjamin iyon? Natatakot ba siya na hindi ko tanggapin? Oh, sabi niya kay Gavin daw after niyang malaman na gusto ko nang umalis. Saglit na blanko ang isip niya. Pagpasok nila sa dining room ay naghihintay na sa kanila si Benjamin sa hapagkainan. Nang marinig niya ang kanilang mga yapek, lumingon siya sa kanila.
Bumilis ang tibok ng puso niya nang titigan siya nito. Mabilis niyang inayos ang sarili at magalang nang umiti sa kanya. Halika at kumain. Sinaman sila ni Benjamin ng tingin. Okay, binuhat niya si Gavin sa upuan sa tabi ni Benjamin. Napatingin si Benjamin kay Gavin at sinabing, hindi ka pa ba naghahapunan? Habang nakatutok ang mga mata ni Erisa kay Gavin, sumulyap ang kanilang anak kay Benjamin at sumagot, nakaramdam na naman ako ng gutom. Well, gusto kong makasama si Mommy. Bilang tugon, sinulyapan siya ni Benjamin nang walang sabi-sabi. Kailangan pang kumain ni Gavin. It is good for his health, sabi ni Erisa habang hindi makayanan ang pagmasdan ni Benjamin na napakahigpit kay Gavin. Bakit ayaw niyang kasabay namin kumain si Gavin? Nais ng lahat ng mga magulang na kumain ang kanilang mga anak ng higit pa. Kadalasan, naghahanda pa ako ng hapunan para sa aking mga anak pagkatapos kumain. Nang marinig ang kanyang mga salita, sinulyapan siya ni Benjamin at hindi na nagsalita pa. Nang makitang pinayagan ni Benjamin si Gavin na maghapunan, dinala ni Edwin si Gavin ng isang mangkok. Gavin, gusto mo bang kumain ng sopas? Nakangiting tanong ni Edwin. Tumango si Gavin. Oo naman. Salamat, Mr. Whitley. Pagkatapos ay inihain ng mayordoma ang sopas kay Gavin. Kain na tayo. Kumuha si Benjamin ng tinidor at hinukay. Matapos iwasan ni Erisa ang isang sulyap kay Benjamin, napansin niyang hinihipan ni Gavin ang kanyang sabaw. Dahil alam niyang hindi siya kasing init ng kanya, sinabi niya, Gavin, you can have mine. Hindi naman mainit, mas malamig ang kanyang serving, gaya ng inihain kanina. Kaya naman, ibinigay niya ang kanya sa kanyang anak. Salamat, Mommy. Ngumisi si Gavin. Bahala ka. Enjoy your soup. Hinaplos niya ang buhok nito ng buong pagmamahal. Oo, sagot niya na may matamis ng ngiti. Naningkit ang mata ni Benjamin na nakaupo sa gilid nang makita ang tingin ni Erisa kay Gavin. Kabanata 138. Tumayo si Edwin sa gilid at sinulyapan si Gavin. Tapos, nilinggan niya si Erisa, who was ever so loving to Gavin. Matyaga niyang pinaulanan si Gavin ng kanyang kaibig-ibig na pagmamahal bilang ina. Dahil dito ay natarante si Edwin. Si Erisa ay sobrang mapagmahal kay Gavin, kahit na hindi niya ito tunay na ina. Sa kaibahan, napakalupit ni Dana kay Gavin. Siya ay walang kapantay kay Erisa. Samantala, matamang tinitigan ni Erisa si Gavin habang pilit itong pinapakain. Para sa kanya, ito ay ganap na kaligayahan habang siya ay nababahala sa kanyang maliit na anak. Gayunpaman, habang papakainin niya ito, pinigilan siya ni Benjamin. Sinulyapan siya nito at mamulong sa malalim nitong boses, hayaan mo si Gavin na kumain ng mag-isa. Dahil doon, tumingin si Erisa kay Benjamin at nagpaubaya. Si Gavin naman ay sumilip kay Benjamin at kumain ng mag-isa ng masunurin. Maya-maya, kumuha siya ng pagkain at inalok kay Erisa. Mommy, ang sarap nito. Magkaroon ng ilang higit pa nito. Sa sobrang kilig sa kanyang kilos, masuyong hinaplos ni Erisa ang ulo ni Gavin. Salamat, sweetheart. Naningkit ang mga mata ni Benjamin nang makita niya ang masayang ngiti ni Erisa. Maging si Edwin ay napaangat ang mga sulok ng kanyang bibig sa isang mahinang ngiti habang naliligo sa magiliw na kapaligiran. Sa wakas, naramdaman niya ang init ng isang mapagmahal na pamilya dahil ang tagal na rin nang huli niyang nakita ang ngiti sa mukha ni Gavin. Miss York, gusto mo ba ang mga pagkain ngayon? Tanong ni Edwin na may magalang na ngiti. Oo, masarap ang mga pagkain ito. Edwin, I can't match up with your culinary skills, buong pusong puri ni Erisa. Sa sandaling iyon, pinutol ni Benjamin ang masayang kalagayan sa kanyang biglaang pagtingin. Hindi na kailangang mambola kay Edwin. Actually, mas gusto ko ang mga ulam mo. Sa isang kisap mata, napatulala siya kina Edwin at Erisa. Matapos silipin ni Gavin si Benjamin, ngumiti ito at sinabing, masarap din ang mga luto ni Mommy. Sa isang matingkad na ngiti, buong pagmamahal na tiningnan ni Erisa ang nakakasilaw na mga mata ni Gavin. Pagkatapos, marahan niyang hinaplos ang ulo nito at mamulong, salamat, sweetheart. Tapusin muna natin ang pagkain natin. Matapos mapangiti si Gavin ay nagpatuloy sila sa kanilang pagkain. Habang pinagmamasdan ni Benjamin ang masayang palitan ni Erisa at Gavin, hindi niya maiwasang makaramdam ng dismaya. Nagsalubong ang kilay niya sa kaibahan ng pakikitungo ni Erisa kay Gavin kumpara sa kanya. Ito ay mas malinaw ng tawagin ni Erisa si Gavin sa kanyang palayaw. Habang iniisip ito ni Benjamin, lalo siyang naiinis. Sa kabilang banda, sumilip si Edwin kay Benjamin at tumikim.
Mukhang si Mr. Graham ang may hots para kay Miss York. Sa wakas siya ay nagpapakita ng higit na emosyon kaysa sa kanyang karaniwang sarili. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Benjamin, natapos na rin sa wakas ni Erisa ang pagkain nila ni Gavin. Nang matapos sila ay hindi na hinintay ni Gavin na kalad ka rin si Erisa palabas para mamasyal. Mami, mamasyal tayo. Sige, pagsang-ayon ni Erisa, dahil karaniwan na siyang pumayag sa mga kahilingan ng mga bata. Kaya, hinawakan niya ang maliliit na kamay ni Gavin, at umalis ito. Bago sila lumabas, lumingon si Gavin para tingnan si Benjamin. Sumigaw siya, "Daddy, sasama ka ba sa amin?" Napatingin sa kanila si Benjamin at bahagyang kumunat ang noo. Nag-aalala siyang sumama sa kanila dahil alam niyang nakabantay pa rin si Erisa sa kanya. "Ayos lang. Busy ako ngayon. You guys have a good time out there," atubili na sagot ni Benjamin. "Okay." Nasulyapan ni Gavin si Benjamin at tumalikod, handa na ang lahat para sa kanyang paglalakad. Matapos marinig iyon ni Erisa, tumango siya kay Benjamin bilang pagsang-ayon at umalis na kasama si Gavin. Maya-maya pa ay dumating na sina Erisa at Gavin sa garden, kung saan sila namamasyal. "Mami, paano mo nagustuhan ang lugar na ito?" tanong ni Gavin. "Gusto ko. Ang ganda," sagot ni Erisa. Nakita niya ang malawak na tanawin sa paligid ng hardin sa ilalim ng liwanag ng buwan. May nakakatuwang ngiti, isinubsob ni Erisa ang sarili sa kagandahan ng paligid. "Mami, kamusta ang adjustment mo sa buhay dito?" tanong ni Gavin habang hinihila ang kamay niya. "Okay lang ako," sagot ni Erisa, habang nakatingin ito sa mga mata nito at buong pagmamahal na hinaplos ang ulo nito. Kontentong ngumiti si Gavin at sumunod na tanong sa kanya, "Mami, kailan mo sasabihin kay Daddy?" With that, natigilan si Erisa saglit. Lumingon siya sa direksyon ng bahay. Mula sa malayo, isang pahabang silwete ng isang lalaki ang nakatayo sa harapan ng bintanang mula sa sahig hanggang sa kisame. Mukhang nasa gitna ng tawag si Benjamin. Pagkatapos ay binawi niya ang kanyang tingin at bamaling upang sagutin si Gavin, "Gagawin ko ito kapag may oras siya." Sumunod naman siya at tumingin sa bahay na nakayuko. "Mami, gusto mo ba si Daddy o hindi?" Walang humpay na tanong ni Gavin, na seryoso ang mukha. Natarantang tumingin si Erisa sa mga mata ni Gavin at naghanap ng maisasagot. "Well, magkakilala pa tayo. Tsaka boss ko siya sa ngayon," paliwanag ni Erisa. Muli, tumango si Gavin bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay nagpatuloy siya ng may pagkamausisa, "Paano tayo ipinaglihi sa nakaraan?" Napatulala si Erisa habang inaalala ang masasakit na alaala noong nakalipas na 5 taon. Kabanata 139. Noon, mali-mali na natulog si Erisa kay Benjamin pagkatapos ng isang detalyadong setup. Gayunpaman, ayaw niyang magdetalye kay Gavin noong araw na iyon. Kaya, ibinaba niya ang kanyang katawan at kumapit sa maliliit na balikat ni Gavin. In an earnest tone, she explained, "Masyado ka pang bata. Ipapaliwanag ko sa iyo kapag matanda ka na. Sa ngayon, alamin mo lang na mahal ko kayong lahat." Sa isang malambot na haplos, marahang hinaplos ni Erisa ang pisngi ni Gavin. He smiled coyly in return and said, "Ngayon, alam ko na." Bago ito, inakala ko na iniwan mo ako. Kaagad, isang matinding sakit ang pamunit sa puso ni Erisa. Dahil sa guilt, niyakap niya kaagad si Gavin at inaliw, "Kasalanan ko ang lahat. Nabigo akong protektahan ka." Alam ni Erisa kung naging mas maingat siya, wala nang pagkakataon si Dana na mahuli siya. "Mami, hindi ko po kayo sinisisi. Masyadong masama ang mga buddies." Sambit ni Gavin na magkadikit ang mga kilay. Nang maaninag niya ang galit sa kanyang mukha, kitang-kita ng isa na talagang sinundan ni Gavin si Benjamin. Alam ni Erisa na hindi siya bibitawan ni Dana ng ganoon kadali. Masama pa nga ang huli kay Jasper. Sa sobrang emosyon, huminga siya ng malalim. Sa mapait na tono, bamhulong siya, "Salamat, sweetheart." Matapos halikan si Gavin sa kanyang pisngi, nakaramdam siya ng mainit na kasiguruhan habang hinahaplos nito ang kanyang buhok. "Mami, hindi ko alam na hindi ko totoong mami ang bisyo na babae noon. Ang alam ko lang hindi niya ako mahal. Kung tutuusin, nakakagaan ng loob malaman na hindi ko siya tunay na mami." Pabulong na sabi ni Gavin. Nagugulo na naman ang puso ni Erisa, nang makita niya kung gaano kabait si Gavin. Ito ay sa kabila ng katotohanan na siya ay pinagkaaitan ng pagmamahal ng ina mula sa murang edad. "Sweetheart, naging masama ba siya sa'yo?" tanong ni Erisa. Sa sobrang pag-iingat, binuhat niya si Gavin at inilagay sa kandanggan niya.
Habang nakaupo sila sa tamba-tamba sa garden, hindi maiwasan ni Erisa na malungkot. Bilang tugon, umiling si Gavin. Well, masama siya sa akin minsan. Matapos mapansin ni Gavin ang nag-aalalang ekspresyon ni Erisa, nakaramdam siya ng tuwa na inaalagaan siya nito. Nagpatuloy siya, hindi gusto ni Daddy kapag ako lang ang kasama niya sa labas. Well, hindi rin naman niya ako gusto. Malinaw na ginagamit niya ako para mapalapit kay Daddy. Dahil dito, si Dana ay isa lamang nakilalang nasa hustong gulang sa buhay ni Gavin, na walang emosyonal na kalakip. Nang marinig niya iyon ay muling hinaplos ni Erisa ang ulo ni Gavin. Sweetheart, pasensya na. Ayos lang, Mommy. Hindi naman kita sinisisi. Naging protection sa akin si Daddy. Aliw ni Gavin habang yakap-yakap si Erisa. Dahil sa konsensya, sumama ang pakiramdam ni Erisa nang mapagtanto niya kung gaano kadoting si Gavin. Noon, grabe ang kahihinatnan kung hindi dinala ni Dana si Gavin kay Benjamin. Ang pag-iisip noon ay naging emosyonal si Erisa kaya mas hinigpitan pa niya ang yakap kay Gavin kaysa kanina. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Napatingin siya sa telepono at napagtantong si Zachary ang nasa linya. Sumilip si Gavin sa telepono at bamulong, si Zachary nga. Umupo si Erisa at sinagot ang tawag na may bahagyang ngiti, "Hi, sweetheart." "Mommy, pasok ka na ba?" Tanong ni Zachary sa linya. "Well, hindi pa. Namamasyal ako sa garden kasama si Gavin," mahinang sagot ni Erisa. Nagpatuloy si Zachary, "Naghapunan na ba kayo?" "Oo, kumain na kami. Maraming masasarap na pagkain ang binili ni Mr. Hinton," sagot ni Erisa. "Mommy, kumusta ang pakikitungo sa iyo ni Benjamin?" Sigaw ni Oliver. Hindi mapigilan ni Erisa ang mapangiti. "Hindi masyadong masama. Sumama na rin si Jasper." "Mommy, hanggang kailan po kayo doon?" "Ilang araw na lang. Maging mabuti at sumunod kay Mr. Hinton. Huwag kang malikot, intindihin mo." Sabi ni Erisa. "Mommy, may problema ka ba?" Nag-aalalang tanong ni Zachary, dahil nakita niyang kakaiba na kailangan ni Erisa doon ng ilang araw. "Well, iniisip ng boss ko na baka mag-atake na naman ang mga kidnapper. Para sa kaligtasan ko, gusto niya muna akong manatili dito," quip Erisa. May pag-aalinlangan na sagot ni Zachary, "Mommy, nagsisinungaling ka ba sa akin?" Samantala, nakita ni Gavin na nababaliw ang tingin niya kay Erisa. May kutob siya na hindi ito nagsasabi ng totoo. "Bakit ako magsisinungaling sa iyo?" Ngumiti ulit si Erisa. "Mommy, magkwentuhan pa tayo saglit," malumanay na bulalas ni Jessie. Pumayag si Erisa kay Jessie ng buong pagmamahal, at nakipag-chat siya sa kanila ng ilang sandali pa. Makalipas ang ilang oras, sa wakas ay in-end na niya ang tawag. "Mommy, may problema ka ba?" Tanong ni Gavin na nakakunot ang noo. Pinunasan ni Erisa ang kanyang noo at sumagot, "Hindi, maayos ang lahat." Hindi sumuko si Gavin. He pressed on. "Mommy, may nagtatangkang kidnapin ka na naman." Pagtingin kay Gavin, napagtanto ni Erisa kung gaano siya katalino. Gayunpaman, nag-aalangan siyang sabihin sa kanya ang totoo. "Sabihin mo sa akin ang totoo, Mommy. I won't tell the rest." Utos ni Gavin na nakakunot ang noo. "Huwag mo masyadong isipin. Ayos lang si Mommy," sagot ni Erisa, habang naglalarong kinurot ang pisngi nito. "Bumalik tayo ngayon. Tignan natin kung libre si Daddy." Ang mga mata ni Gavin ay kumikinang na parang kumikinang na mga bituin sa madilim na kalangitan. "Sa wakas sasabihin mo na ba kay Daddy?" Kabanata 140. Matapos kurutin ang marahan ng cherryback chicks ni Gavin, tumawa si Erisa. "Well, depende yan sa sitwasyon. Mommy, bilasan mo at linawin mo kay Daddy. Hindi siya yung tipong mawawala ng ulo sa pag-ibig." Ang ibig kong sabihin ay, nilabas ni Gavin ang kanyang dila sa pagbibiro habang nagpaliwanag siya na nabigla. "Hindi naman close sina Daddy at Dana, Mommy. Sa katunayan, matagal na silang magkahiwalay ng landas." Nang matanto ni Erisa ang pagsisikap ni Gavin na maka-score ng brownie points para kay Benjamin, tumawa siya ng may kasiyahan. "Okay, nakuha ko. Sapat na ang katwiran ko upang makita ang mga katotohanan para sa aking sarili." Habang naka-half-moons ang kanyang mga mata, tuwang-tuwa si Gavin. Nang hawakan ni Erisa ang kamay ni Gavin sa kanilang pagbabalik, muli siyang tumingin sa direksyon ng balkonahe. Sa pagkakataong ito, wala na si Benjamin. Pagkabalik nila sa bahay, nilapitan sila ni Edwin na may dalang cheesecake na ginawa niya. "Subukan mo ang cheesecake, Miss York," alok ni Edwin. "Salamat." Pagkatapos nun, umupo si Erisa kasama si Gavin at sinilip ang cheesecake.
Masarap ba, Mommy? Hinatak ni Gavin ang braso niya at mahinang nagtanong. Masarap ang lasa. Lumapit si Erisa kay Gavin at pinunasan ang bibig. Ngumiti si Gavin mula pisngi hanggang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag ng mainit na pagmamahal na pinalusog ng magiliw na pag-aalaga ni Erisa. Marahang hinaplos ni Erisa ang kanyang ulo sa paraang mapagmahal. Kumain ng higit pang mga hiwa, Miss York. Masiglang udyok ni Edwin sabay ngisi. Mayroon akong silid para sa 2 hiwa sa karamihan. Bakit wala ka ring slice? Sabi ni Erisa na may matamis na ngiti, nakatingin kay Edwin na nakatayo sa gilid. Pakisayahin ang cheesecake, Miss York. Ipagpaumanhin ko ang aking sarili sa ngayon sa ilang mga gawain. Kung may kailangan ka pa, tawagan mo ako. Pagkatapos noon ay naghanda na si Edwin para umalis. Oo naman. Tumango si Erisa bilang sagot. Ipinagpatuloy niya ang pagkain ng cheesecake kasama si Gavin. Maya-maya, inabot ni Gavin ang isa pang slice ng cheesecake. Eto, Mommy, magkaroon nito. Salamat, sweetheart. Kinuha sa kanya ni Erisa ang slice ng cheesecake. Nang mapansin niyang hindi pa nito natatapos ang kanyang hiwa, mapaglaro niyang pinisil ang ilong nito. Sweetheart, bakit ang tagal mong tapusin ang slice mo? Pang-aasar ni Erisa sa kanya. Tatapusin ko ito unti-unti, Mommy. With that, yamakap si Gavin kay Erisa at umupo sa tabi niya. Sa kanyang bibig na puno ng cheesecake at mga binti na nakalawit sa tabi ng sopa, si Gavin ay mukhang hindi kapani-pani walang kaibig-ibig. Mula sa isang top-down na view, hinangaan ni Erisa ang mahahabang pilikmata ni Gavin. Siya ay isang magandang lalaki na ang mga tampok ay katangi-tangi. Sa totoo lang, hindi napigilan ni Erisa ang paghanga. Kung tutusin, nanganak siya ng ganoong kaguwapong lalaki. Dadalan mo ba si Daddy ng cheesecake? Inosenteng tanong ni Gavin. Ha, sagot ni Erisa na bahagyang nagtataka. Gusto rin ni Daddy ng cheesecake. Sabi ni Gavin sabay ngisi. Ibig mong sabihin gusto niya rin ito. Bahagyang natigilan si Erisa dahil hindi niya maisip ang isang malamig at aloof na lalaking tulad ni Benjamin na mahilig sa ganoong matamis na dessert. Basta dinalhan mo siya, kakainin niya. Napakurap-kurap si Gavin ng mga mata. Nang mapansin ni Erisa ang mapaglarong ekspresyon ni Gavin, sumandal siya para hawakan siya. Pagkatapos, binigyan siya nito ng isang halik sa pisngi. Ano ang gusto mong gawin ni Mommy? Tanong ni Erisa. Tumingin sa kanya si Gavin at sumagot ng isang palihim ng ngiti, gumagawa ako ng pagkakataon para makita mo si Daddy sa pamamagitan ng pagdadala ng cheesecake. Nang makita ni Erisa ang pananabik sa mukha ni Gavin, hindi niya napigil ang mapatawa. Sige na, tapusin ko muna ang cheesecake ko. Sa masaganang subo, tinapos niya ang kanyang cheesecake sa tuwa. Matapos niyang gawin ang 2 slice, halos hindi naubos ni Gavin ang kahit isang slice. Nagpunas siya ng bibig pagkatapos niyang matapos at kumuha ng slice ng cheesecake. Pagkatapos ay pumunta siya sa pag-aaral para kay Benjamin. Sa pintuan, bahagyang kumatok si Erisa para makuha ang atensyon niya. Pumasok ka, may narinig na boses mula sa study. Marahang binuksan ni Erisa ang pinto at sumilip. Dahan-dahan siyang pumasok sa study na may dalang cheesecake. Mr. Graham, kumain ka ng cheesecake. Sabi ni Erisa habang naglalakad papunta sa kanya. Pagkatapos ay maingat niyang inilapag ang cheesecake. Dahil doon, itinaas ni Benjamin ang kanyang mga mata upang tumingin sa kanya. Sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata, at iyon ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Erisa. Medyo naging awkward ang atmosphere sa split second na iyon. Mabilis na tumahimik si Erisa at nagtanong, available ka na ba? Magsalita ka lang, sabi ni Benjamin na nakasandal ang katawan sa upuan. Diretso ang kanyang matitinding titig kay Erisa sa paghihintay. Habang nakaramdam ng pananakot si Erisa sa matinding titig nito, damilat ang mga mata nito ng ilang kisap mata para mawala ang tensyon. Nahirapan siyang ipahayag ang sarili sa harap ng mapuwersang kilos nito. Gusto mo bang sumubok muna ng cheesecake? Napasulyap si Erisa sa kanya nang makaramdam siya ng pangamba. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa cheesecake na nasa harapan niya. Hindi ako umiinom ng cheesecake. Sa sandaling iyon, nawalan ng masabi si Erisa. Still, she conjured an awkward smile and persisted, ang sarap talaga ng cheesecake. Tamang-tama na magkaroon ng slice paminsan-minsan. Sa walang humpay na titig kay Erisa, biglang tumayo si Benjamin at naglakad palapit sa kanya. Lumapit siya sa kanya kaya naamoy niya ang pabango niyang lalaki. Sa sobrang gulat ay napaatras si Erisa. Bumilis ang tibok ng puso niya at walang tigil sa pagtibok. Nang mapansin ni Benjamin ang pamumula nitong mukha, kumikinang ang nakataas na mga mata nito.
Nang walang babala, iniunat niya ang kanyang mahahabang braso at isiniksik siya sa mga iyon.